Nagsimula na ang mag-ikot ang otoridad sa mga pantalan, paliparan at terminal ng bus upang tiyaking handa ang mga ito sa pagdagsa ng pasahero na uuwi sa probinsya ngayong Undas. Sa Batangas Port, ramdam na ang pagdami ng pasahero, subalit inaasahang magti-triple pa ito simula bukas hanggang sa Linggo. Nag-inspeksyon na rin ang Philippine Ports Authority sa mga pantalan sa Metro Manila. Sa Parañaque Integrated Terminal Exchange, sa weekend pa nila inaasahan ang pagdagsa ng mga pasahero na hindi maagang kumuha ng tiket. Samantala sa NAIA, tiniyak ng MIAA na gumagana at maayos ang lahat ng pasilidad sa paliparan. Nasa 100,000 pasahero kada araw ang inaasahan sa susunod na 10 araw. Tiniyak ng National Electrification Administration na mahigpit nilang imo-monitor ang supply ng kuryente sa buong bansa upang matiyak ang maayos sa pagsasagawa ng barangay at SK elections sa October 30. Ayon sa NEA, October 27 pa lang ay isa sa ilalim na nila sa monitoring ang supply ng kuryente kasama ang 121 electric cooperatives. Katunayan, nagsagawa na sila ng dry run para sa 24-hour power system monitoring noong October 25. Base na rin sa resolusyon ng COMELEC. Sa ilalim ng COMELEC guidelines, naatasan ng NEA na tiyaking maayos ang supply ng kuryente sa simula pa lang ng botohan, pagbibilang ng boto hanggang sa maiproklama ang nanalong kandidato. Samantala, alamin natin ang mga balita mula sa PTV Davao. Mayong adlaw, kapinkunkulang 50 ka mga bata ang nakapahimulos sa gilunsad nga mini fire square sa SPMC Fire Station niadtong Oktubre 24. Managlahing makalingaw, apan mahinungdanong aktibidad ang ilang gihimo, sama na lamang sa bucket relay nga may tradisyonal nga pamaagi sa pagpatgang sa kalayo, first aid, lakip na ang pagpahigayon o cardiopulmonary resuscitation kon CPR. Gitudluan usab ang mga bata kung unsa ang taha sa mga bumbero diha sa Katalingban. Sumala pa sa SPMC Fire Station, importante nga sayo pa lamang masulod sa alimpatakan sa mga bata kung unsa ang sunog o kung unsa ang ayang buhaton panahon sa emerhensiya. Makapahatag sa o kaning life-saving skill sa ila, kaya sa kani nga mura siya o kanang gadula lang di time na sila'y matundaan ang mga bata sa murang edad nila na sila'y mag-gain na knowledge o kani nga mingon nato nga pili nila nga ikatabang nga magiging nato sila mga force multiplier. Samtang sa nagapadayong selebrasyon sa 23rd Sambuukan Festival diha sa Mati City, Davao Oriental, nagtapok kagahapon sa buntag ang upat ka mga tribo sa Muslim nga namuyo sa mga syudad nga gilangkuban sa tribong Kagan, Tausug, Samal ug Maranao. Nagpahigayon sila og cultural celebration sa amphitheater sa Baywalk Park. Gawa sa pakighinabi ug pagselebrar sa panagtapok sa mga nagkalalaing tribo sa Muslim, aduna usay giprepara nga mga delicacies ang matag tribo. Ang mga selebrasyon gipangunahan sa Muslim Community Affairs and Development Office nga dako ang pasalamat sa malampuson nga selebrasyon sa lang kultura nga pagpakita sa pagighiusa sama sa tinuod nga esensya sa sambuukan. Og mao kadto ang mga nag-unang mga balita gikan dinhi sa PTV Davao. Ako si Julius Pakot. Mayong adlaw. Daghang salamat Julius Pakot. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming Facebook at Twitter accounts at PTVPH. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang hapon.